Pumalo na sa mahigit 100 milyong piso ang halaga ng pinsalang naidulot ng bagyong Carina sa Bulacan. Samantala, sa Limay, Bataan, ipinag-utos na ni Pangulong Ferdinand R. Marcos Jr. ang pagbuo ng task force kasunod ng paglubog ng isang barko na naglalaman ng mahigit 1 milyong litro ng langis. Yan ang ulat ni Bien Manalo. Kasunod ng paglubog ng MT Terra Nova na may lulang mahigit 1 milyong litro ng langis sa karagatang sakop ng Limay, Bataan dahil sa masamang panahon, ipinag-utos ni Pangulong Ferdinand R. Marcos Jr. ang agarang pagbuo ng Interagency Task Force na tututok sa oil spill. Pangungunahan ito ng Office of the Civil Defense. Inatasan din ng Pangulo ang DENR hinggil sa pagsasagawa ng pagsasanay sa mga komunidad sa paggawa ng mga organic spill boom. Simulan na natin because kahit anong mangyari, mangangailangan talaga tayo ng mga booms. So let's already be prepared already for the time that we will have to deploy them. Actually, we should be deploying them already. Ayon sa DENR, nasa maayos na kondisyon pa ang water and air quality sa lugar kung saan lumubog ang motor tanker. And so far from our readings, everything was still according to standard. There were no exceedances, so maayos pa po in terms of the baseline data. Target naman ng PCG na matapos ang paglilinis sa tumagas na langis, 1 o hanggang 2 linggo. Moment ma-ascertain nila yung appropriate approach. The Salvor said that they can finish it in 1 or 2 weeks. But we are doing everything. No? We applied oil dispersants. May mga oil spill booms din tayo sa coastal areas. Not all, kaya kailangan natin ng mga augmentation ng indigenous oil spill booms. Sa ngayon ay tinitingnan pa ng PCG kung nagkaroon na ng oil slick sa pangpang ng mga karatig probinsya, habang inaalam pa ang kabuuang halaga ng pinsala ng insidente. Sa pinakahuling tala ng provincial government ng Bulacan, umabot na sa halos 500,000 pamilya o katumbas ng mahigit 1 milyong individual ang lubhang naapektuhan ng paghagupit ng bagyong Carina at habagat sa lalawigan. 48,000 dyan ang pansamantalang nanunuluyan sa halos 300 evacuation centers. 2 naman ang naiulat na nasawi sa kasagsagan ng bagyo. Pumalo naman sa halos 900 million pesos ang kabuuang halaga ng pinsala sa lalawigan. Mahigit 100 milyong piso rito ay mula sa sektor ng agrikultura, habang higit 700 milyong piso naman ay mula sa sektor ng infrastruktura. Nasa mahigit 90,000 food packs na ang naipamahagi sa mga naapektuhan. Aabot naman sa 127,000 families o katumbas ng mahigit 400,000 individual ang naapektuhan sa Pampanga. Higit 30,000 relief goods na ang naipamahagi. Sa Bataan naman, mahigit 2,000 pamilya o katumbas ng halos 200 individual ang pansamantalang nanunuluyan sa 74 evacuation centers. Aabot naman sa 95 million pesos ang halaga ng damage sa agricultural sector. Maglalaan ng 176 million pesos ang DOLE bilang ayuda sa mga naapektuhan sa pamamagitan ng Tupad Program sa Bulacan, Bataan at Pampanga. We will just continue to receive the assessments from the local government and then sa aming mga assessment teams around not only your provinces pero lahat ng tinamaan na probinsya, so that we can begin the rehabilitation phase. Samantala, nagsagawa naman ng aerial inspection si Pangulong Ferdinand R. Marcos Jr. sa Bataan, Pampanga at Bulacan para alamin ang lawak ng pinsala ng bagyong Carina at oil spill mula sa lumubog na MT Terra Nova. Bien Manalo para sa Pambansang TV sa Bagong Pilipinas.